Bangungot kung ituring ng dalawang menor de edad na babae ang nasaksihang pananambang sa alkalde ng Nunungan, Lanao del Norte noong nakaraang linggo. Tingin ni Mayor Abdul Malik Manamparan, walang kinalaman sa politika ang pananambang. Live mula sa Iligan City sa Lanao del Norte, may report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Jessica, sa 13 patay at 10 sugatan matapos ang di umunay pang-aambush sa bayan ng Nunungan dito sa Lanao del Norte noong nakaraang linggo ay 7 ang minor de edad at ilan sa kanila ay mga batang babae. Ayon sa alkalde ng Nunungan, hindi raw sapat ang salitang rido o labanan ng lahi o ng angkan kung isa sa larawan daw ang di umunay para sa kanya ay karumaldumal na pananambang. Wala man ni isang galos, pero tila lumatay ang bangungot ng mga hagulhol, nagliliparang bala at nagkalat na dugo sa isip ng dalawang dalagitang 14 anyos na nakapanayam namin. Kasama sila sa convoy ng alkalde ng Nunungan, Lanao del Norte nang paulanan ito ng bala nitong Huwebes. Malakas na talaga yung halos na sa tabi mo lang yung pumuputok. Mutik na kaming makasali doon pero lahat kami indagsidapa na. Akala nga namin na wala na makasurvive. Wala raw silang nagawa kundi magdasal at umasang walang mapapahamak sa kanila. Pero nakita ko na halos lahat na nakahiga doon sa may truck, sa pambaba. Nakita ko talaga ang raming dugo. Pati sa pagtulog nakikita ko yung namatay. Yung nakakatakot talaga. Yung cousin ko namatay rin. Marami silang namatay. Maraming namatay. Parang ayoko nang bumalik sa Nunungan. Sa bayan ng Lala, mahigit 20 kilometro mula Nunungan, namataan ng aming team ang truck na ito na nagsasakay ng mga pasahero. Hindi tricycle, hindi rin habal-habal at hindi rin pick-up, kundi mga truck na katulad nito ang tangi nakakapaghatid sa mga residente palabas at papasok ng kanilang bayan ng Nunungan. 4 na oras daw ang inaabot ng biyahe dahil sa malubak at mabatong kalsada. 4 na truck ang regular na bumabiyahe papuntang Nunungan. 2 sa kanila ang nadamay sa ambush, kabilang na ang truck na ito. Ibang driver ng truck na ang aming nakaharap. Ayon sa pahinante, sa kabila ng takot na dumaan sa lugar ng pananambang, sa kanila raw nakasalalay ang pang-araw-araw na buhay ng mga taga-Nunungan. Pagbili. Tapos? Akyat naman. Gaya ito sa panong sa Nunungan. Kung tayo may tabo, kung wala yung truck na yung parehas nga ni, muwanto dito. Hike. Magbaklay. Maglakad. Paniwala ni Nunungan Mayor Abdul Malik Manamparan na sugatan din sa pananambang. Imposibleng mga katunggali sa darating na eleksyon ang nasa likod ng pag-atake. Malalapit na kamag-anak ang mga kalaban ko sa politika. So hindi ko iisipin na magagawa nila na gawaan ako ng marahas. Suspetsa niya, isang pamilya na matagal ng kabanggaan ng kanyang angkan ang posible raw nag-utos sa pamamaril pero tumanggi siyang pangalanan ito. Jessica, bandang 6:00 ngayong hapon ay namataan natin si Mayor Manamparan na kababalik pa lamang dito sa ospital sa Iligan City, ilulan ng isang pulang pick-up. Bagaman na mahina pa raw ang kanyang kondisyon ay pinayagan siya ng kanyang doktor na lumabas para daw dumalaw sa vigil ng mga napaslang sa ambush, kabilang na ang kanyang anak. Jessica? Cedric, sa pagkakaalam ko, karaniwan na at tanggap na ng mga taga-riyan yung mga away ng mga angkan, no? Yung rido na tinatawag. So dito ba sa nangyari, 12 o 14 yata ang namatay eh. Wala bang isasampang kaso? Talagang kailangan tanggapin na lang na bahagi ito ng rido? No, Jessica, sa interview natin kay Mayor Manamparan ay nabanggit niya na yung retaliation ay hindi daw nasa isip o wala raw sa isip ng kanilang angkan. Lahat daw ng mga bagay ay idadaan nila sa legal process pero sa ngayon ay hinahayaan muna daw nila na mag-investigate ang Lanao Police kaugnay nga anong pang-ambush, Jessica. Okay, positibo siya na walang kinalaman ito sa politika dahil sabi niya yata kamag-anak din niyang halos yung mga kandidato o yung mga katapat niyang mga kandidato.
Tama, Jessica. Actually, yung ilang mga kandidato pa nga na kumbaga makakatunggali niya sa darating na elections, ayon kay Mayor Manamparan ay dumalaw na nga dito sa ospital sa nasa likuran natin para kamustahin siya. Ano? At kung hindi ako nagkakamali, yung isang vice mayor, kasi itong si Mayor Manamparan ay tatakbo namang vice mayor sa darating na elections. Kung hindi ako nagkakamali, kapatid niya yung makakatunggali at yung mga tatakbo naman na mayor ay mga kaanak din niya, Jessica. So nilinaw niya sa atin na hindi siya naniniwala na ito ay politically motivated itong pang-ambush noong nakaraang linggo, Jessica. Okay, pero Cedric, kung ganyan ang sitwasyon dyan, no, na wala pang eleksyon, meron ng mga nangyayaring patayan, paano pa kaya sa araw ng eleksyon o sa bilangan, no? Kumusta ba ang preparasyon dyan? Yeah, ang binanggit sa atin ng Philippine Army ay nag-deploy na sila ng at least 100 na soldiers. I think it's close to one company doon sa taon ng Nunungan para ma-beef up yung kanilang seguridad doon. Pero as far as Mayor Manamparan is concerned, hindi raw siya naniniwala na dapat isailalim o gawing i-declare na area of concern o immediate concern itong kanilang bayan dahil para nga sa kanya ay hindi politically motivated o walang kinalaman sa politics o sa darating na eleksyon ang nangyaring insidente, Jessica. Okay, maraming salamat, Cedric Castillo.